Welcome to Daddy's Pet Talk! Ikaw! At syempre yung mga pet na nandito! At syempre ang OE Pet Shop. Sir, pwede mo bang ipakilala ang iyong sarili? At syempre kung anong meron dito sa OE Pet Shop. Hello, so ako si Erwin from OE Pet Shop. Galing pa kami ng Davao, no? So, Davao yung base namin pero pupunta kami dito sa Luzon para magpa-show and ngayon, walang show ngayon pero merong event. So, nagdala tayo ng mga mollies, mga goldfish, and mga ibang aquatic pets. Sir, anong pangalan niyo po para itawag ko sa'yo? Erwin. Sir Erwin, napanood ko kasi sir, siyempre malapit lang dito yung Clark Pampanga Airport eh. Natutuwa ako si sir, alam kong dinayo mo talaga tong Clark Happy Pet Expo. Kaya sa mga manonood nito, huwag nyo na itong palagpasin dahil siyempre bihira ang gaya ng OE Pet Shop na talagang dadayuin from Davao to Pampanga to North talaga. Yes, sir. Kaya South to North, parang doon na. Oh, dulo-dulo Diba? na. Sir, bakit dinais mo ditong pumunta sa OE Pet Shop? Gusto ko din kasi na ma-explore yung market dito at saka alam ko yung Luzon medyo maraming tao. Correct. So, may expose namin yung mga produce ng Mindanao. Actually, lahat ng mga dala namin from Mindanao yung mga isda. So, may mga farm doon. So, bumibili ako sa mga farms doon, nakakolekta ako ng mga isda and dinadala ko dito. So, yun yung purpose ko para medyo ma-expose naman yung mga produce ng Mindanao. Ito, isang kwento lang mga kapetok. Sinusubaybayan ko kasi yung OE Pet Shop eh. Alam mo, nakakayaman talaga yung mga ginagawa mo, talaga yung pag gumagawa ka ng mga ng mga pang-aquarium sa labas. Grabe sir, no? Talagang pinag-aralan mo talaga yung water temperature, Yes, sir, paano mas importante. lalong mabubuhay sila. Sir, itong tanong nung bata ka, anong una mong pet? Unang-una namin pet, syempre, almost lahat tayo nagsimula sa aso. Pero yung history ng aquatic experience, yung parent ko, yung papa ko kasi is namimili ng mga isda noon. So, mga goldfish, mga guppies, pero into bangus din siya at saka sa mga salt water, yung lapu. And then accidentally nga noon, accidentally lang kasi binuhusan ko ng malamig na tubig yung lapu-lapu eh. Oh. So mga maliliit na lapu, binuhusan ko ng malamig na tubig. Nag-iba yung kulay. Ano nangyari? Yung mga low quality, yung low class, iba yung kulay sa high class. So Talaga? yun yung first experience ko sa pagsiselect ng isda by accident. Kasi yung mga nagka-classify ng lapu-lapu noon, nahihirapan sila na mag-classify sa high-grade lapu-lapu at saka low-grade lapu-lapu. Ako batang-bata ako, binuhusan ko ng malamig na tubig. So yung mga high-grade, yung mga nag-iba yung kulay. So yun yung Doon ka talagang Oh. Tapos doon na yung nakilatis mo na. Eto, Sir Erwin, ito yung anong meron dito na pinagmamalaki ni OE from Davao na OE Pet Shop. Pwede mo ba akong i-tour, sir? Kung ano Sige, nga meron sige. ka dito? So, yung sa OE kasi sir, nakilala talaga kami sa doon sa goldfish. Yun, sa goldfish. So, dito kami unang na-expose talaga. Yan. So, ito yung mga oranda ng goldfish, short tail. So, ito yung first love namin. Tsaka yung makoy. So, ngayon, yung hype lang talaga is yung molly kasi Oo nga. malakas yung export ng mga molly. Kaya nagdala din kami ng mga molly. Pero yung goldfish, di mawawala to. Talaga, sir. Undying, Yan talaga. undying. Sir, ito yung katanungan ko doon sa mga dala mo rito, lalo sa Molly, bakit naging hype siya? Tapos bakit marami na talagang nagiging hobby to na para maging pet din sa bahay nila? So, unang-una, hype yung molly kasi ini-export. Kumikita yung mga backyard breeders, kumikita yung mga resellers kagaya namin. And kahit yung mga hobbies lang, kumikita din sila kasi kapag sumali sila ng mga show, binibenta nila kung mananalo. So, yung presyo, maganda pa yung presyo kasi mahirap yung mahirap makapag-produce ng magandang molly. Yan. So, kaya nabibenta siya abroad, nabibenta din siya dito sa Pilipinas ng mahal. Kaya na-hype yung molly ngayon. Sir Erwin, yung mga naging mga hobbyist na kumukuha sa inyo, bali po mga taga saan? So, yung customers namin sa OE is all Philippines. Meron tayong Luzon, Visayas, and Mindanao. Nag-i-export din tayo minsan pero namimili lang tayo ng customers sa labas kasi sa dami ng customers dito sa Pilipinas, let me say this,
there's not enough fish talaga. Kulang yung isda, nakulang yung mga ng isda para ibenta sa market. Shortage ng isda. Kaya short pa. Sa dami ng breeder, akala ng iba na parang humina na konti yung muli. Hindi. Lumakas pa. Yung nag-iba lang kasi is yung taste ng mga buyers nag-upgrade. Totoo yan. Kahit sa ang industry, kahit sa koi, kahit sa aso, yung mga medyo pangit na mga yung hindi na yung grade B, hindi na sold. Yung mga higher grades, yun yung hinahanap na ng buyers. Kaya may shortage. Ano Sir Erwin, bakit ikaw rin ang isa sa mga nagpapahit talagang, bakit, kasi kahit ako, pag nakita yung Facebook page mo sa ganda ng pinagagawa mo, yung mga pangit na ng mga aquarium sa labas, pinagaganda mo, pinapakita mo talaga yung mga water na temperature, kung anong dapat na para mas mabuhay sila. Ang sarap kaya sa mata ng mga to. Diba? Yes, sir. Sir Erwin, bakit ito yung napili mo na maging hobby or Business. talagang business? Unang-una, sir, gustong-gusto namin ni Mrs. Si Mami na sa likod. Yung business na to. Kaya hindi kami napapagod. Hindi yung pinaka-importante, yung gusto mo, yung love mo, yung hobby mo, yung hindi ka mapapagod. So, may business kasi na boring Yun yung mahirap kasi madali kang kapag naabutan ka ng malas, ng mga lugi, ang dali mo mag-quit. Dito, ang dami naming lugi noon. Pero hindi kami sumurrender. Correct. O kahit kayo na up to date. Yung nag-travel kami from Davao to Manila to Clark, may mga namatay na mga isda. Of course, kasi tina-travel pa Correct. Pero isa din yun sa part ng lugi namin. Pero we never quit. No, ang dami na namin failures na napagdaanan. We never quit kasi gustong-gusto namin kahit umaabot mo kami ng 12 a.m., 2 a.m. dito sa pagsiset-up, pagod na yung katawan pero yung mind mo busy. Kasi gusto namin yung hobby na to. Alam mo, Sir Erwin, ito lang yung masasabi ko sa inspirasyon mo na parang dalawang tao na nagpipiko ng pader o ng lupa sa ilalim talaga ng lupa. Tapos yung isa nakakuha lang ng isang ginto, umakit na okay na. Pero ikaw talagang piko pa rin ng piko. Pero sir, ang nakuha mo, grabe daming diamond. Parang ganun yung gusto mong, kahit ako, yun ang gusto ko ipanalangin sa mga hobbyist, sa nagbi-business. Siyempre gusto ko silang ma-interview. Kaya nga, alam ko from Davao kayo Kaya pilit ko talagang, sabi ko, sir, pwede kita ma-interview para i-future kita sa Daddy's Pet Talk. Kasi malay natin, mapuntahan ko talaga yung lugar nyo. One day, hindi natin alam. Diba? Sir, ano pa mga may advice mo sa gustong mag-hobby ng ganito sa bahay nila at ano ang mga makukuha nilang benefits dito? First things first kasi sir, marami na akong narinig na kwento-kwento. Kapag nag-aalaga ka raw ng isda, is stress-free. Yun talaga yung first reason kasi tubig yung inaalagaan natin So water brings harmony. Yun yung explanation behind that. May mga ibang tao na kapag bumibili sila ng isda, may pumapasok na swerte. Yun yung mga naririnig ko sa mga customers namin. May mga suki kami. Kapag nagkaka-project sila, bumibili sila ng additional na isda. May mga suki kami na kapag nagta-travel sa ng abroad, bumibili ng isda. And may mga ilang mga customers tayo na kapag namamatayan sila ng isda, they think na parang yung isda yung sumulo. So yung may mga beliefs tayo na klase-klaseng beliefs sa sa hobby na to. Kumbaga sa kwento na yun, sir, yun din Ganun din yung paniniwala ko, tulad ng paniniwala mo Kasi, sabihin nagkataon, pero hindi. Siyempre ako rin marami rin akong pets. Siyempre, last year, nung November, napatay yung pets ko na feeling ko sinalba niya yung mother ko. Alam mo yun? Pero, napakalakas niya Nung iniwanan ko siya, okay siya. Bigla na lang, hapon nawala na siya. Di ba? Tapos yung nanay mo na-stroke, gano'n, di ba? Biglang Di ba? Minsan di mo sasabihin na coincident lang, pero Hindi. pag naniwala ka talaga dahil hobbyist ka sir Pet lover ka alam mo yung di ba? Yung mga ganyan kasi sir, may mga energy kasi dito sa mundong to na hindi mo makikita. For example, gravity. Di ba? Yes. Hindi mo nakikita ang gravity. Ba't ka andito? May mga ganong energy na kapag may alaga ka, kahit hindi isda, talagang ma-attract mo yung mga ganong energy. So, ang dami na naming customer na nagsasabi na kapag nag-alaga sila, water-related mga isda, it brings harmony, it brings luck.
Yun, no? So, yun. Ako, Sir Erwin, talagang one day, bibili rin ako sa'yo. Yes, Kasi parang ang dating para sa akin yun, parang isang paint na bumili ka sa tao talaga na dekalidad kung magbenta, lalo na from Davao. Alam mong quality talaga. Sir, pwede mo bang i-ano yung Facebook page mo para masubaybayan ka ng mga kapetok natin, mga pet community? Dahil alam ko, kaya kita feature ngayon dahil alam ko quality yung mga dala mo. At hindi pupunta, Sir Erwin at ang OE Pet Shop at ang kanyang in behalf na wife niya, hindi quality itong nandito. Yes, sir. So, ako Sir Win, so, ito yung business namin. Ito rin yung Facebook page namin, OE Pet Shop. So, pwede rin kaming ma-message sa Facebook, sa TikTok. And nakakapag-ship din tayo, Luzon, Visayas, and Mindanao. So, yung mga isda natin, we assure na healthy. First, number one, yung quality, susunod na yan eh. Kasi, iba-iba din naman yung beauty appreciation ng... Pero, yung importante lang talaga is healthy yung mga isda. Kasi kapag hindi healthy yung binibenta mo, mas stress ka. So, magkakasakit yun. Masakit sa ulo. So, yun Sir, yung importante. Sir Erwin, ito last na katanungan Bakit pinili mo yung name na OE Pet Shop? Yan. Before kasi, wala pang pangalan yung pet shop namin. Yung youngest ko na anak, laging may kinakanta niya, oh yeah! So, parang siyang oh yeah. Kaya, nilagay namin, oh yeah. Yung simple lang, pero yung OE kasi na word, para ang dali niyang i-spell. Diba? Yun yung sinasabi ko na hindi nagkataon eh. Talaga yung pat na tutunguhan, si Lord na nagbibigay talaga ng ano eh. Yes, si Lord Kaya nga talaga. nakuha mo yung name na yun. Ito, sasabi sa'yo, pag nakilala niyo si Sir Oye, Sir Erwin, yung staff nila dito, alam ko quality talaga to. Sir, maraming salamat. Yes, Talagang hindi kita pinalagpas Thank you. kasi alam ko taga Davao ka. Pero nagdarasal ako na one day na makapunta ako sa facilities nyo. Yes, sir. Diba? Very Malay nyo, welcome sir, ka dun. di natin alam. Dahil, Ikaw na i-interviewin ko. hindi, ikaw pa rin kasi syempre ikaw ang bida rito eh. Yes, sir. Syempre sa mga pets mo eh. Yes, sir. Sir, may baka gusto ka pa bang sabihin? I think, so ini-invite ko lang yung mga viewers mo, sir, na to visit yung mga ganitong expo. Kahit hindi kami, kahit sa ibang expo, kasi makikita mo, busog na busog yung mata mo eh. May mga ibang hobby ka na makikita, pero parang feeling mo, magkakapareho kayo lahat. Oo. So yun yung kinaganda ng mga Isa pet lang. keepers, di ba? Parang ano lang yan eh. Parang sa palengke, pero ang lahat kayo nagtitinda ng gulay, ng manok, ng mga kailangan, pero isa lang ang inanyo. Oo. Para sa tao na makakain ng maayos, Yeah. diba? Yun yung ina natin na para magbigay sa mga pet community at sa mga pet lock natin, sa mga pet lovers ng mga quality na talagang mamahalin nyo. Sir Erwin, maraming salamat. Siyempre, you, sir. itong yung Daddy Wax ng Daddy's Pet Talk. Ikaw! At siyempre, yung mga staff mo nandito sa OE Pet Shop, bida rito. Sir, thank you so much, sir. Thank you po.